Pagdating ni Celeste sa kanilang bahay ay kaagad siyang nagtungo sa kwarto ni Inigo. She doesn't know what she's doing there, but she started to look over his things. Baka sakaling may mahanap siya. She has to find something. At may nahanap talaga siya. Light garden. Nakalagay yun sa isa sa mga kwadernong nakatago sa kabinet ni Inigo. Kaagad nagsalubong ang kanyang kilay. Paborito niya ang sunflower, at matagal na niyang binanggit kay Inigo na gusto niyang magkaroon ng sariling sunflower garden. Mayroong nakalagay na isang contact doon, at nagpasya siyang tawagan iyon. Hello, good morning. How may I help you? Wika ng tinig sa kabilang linya. Babae iyon. Light garden. Ikaw ba familiar with it? Kaagad na tanong ni Celeste. Hindi kaagad nakaimik ang babae sa kabilang linya. Ma'am, sino ho sila? Anito pagkaraan? I'm Celeste de la Serna. I'm Inigo's wife, pagpapakilala niya sa sarili. May nakita akong note ni Inigo. I'm just curious kung ano itong light garden. Do you have any contact number? Ma'am, sorry ho. Hindi ko ho pwedeng sabihin sa inyo, wika ng babae. Kaagad umalsa ang dugo ni Celeste papunta sa ulo niya. And why not? Aniya. Hindi ho talaga pwede, paninindigan ng babae. Ano ba ang light garden na iyon? Ano ba ang mayroon doon? Kaya ba ayaw mo sabihin sa akin dahil mayroong hindi magandang ginagawa ang asawa ko, naghe-hysterical na wika ni Celeste. Nako, ma'am, hindi, tugon ng babae, ang mabuti pa, si Sir Inigo na lang ang tanungin ninyo. Hindi ikaw ang tinatanong ko, sabihin mo na sa akin ngayon mismo kung ano ang light garden na iyon. Narinig ni Celeste ang pagbuntong hininga ng kausap sa kabilang linya. Magagalit ho sa akin si Sir Inigo, wika ng babae. Mukha bang maanong magalit ang asawa ko, wika naman ni Celeste, siya naman ang nagbuntong hininga. Sabihin mo na sa akin, I promise walang magagalit sa iyo, lalo na si Inigo, ako ang katakutan mo, mag-alala ka kung ako ang magalit sa iyo, hindi ka matakot. Muling nagbuntong hininga ang babae, isa po akong landscape artist, ma'am, sa akin ipinagkakatiwala ni Sir Inigo ang light garden, and my team worked for more than a year para magawa yun. The light garden was supposed to be Sir Inigo's birthday surprise for you. Parang lumukso ang puso ni Celeste sa narinig, tinupad talaga ni Inigo ang pangarap niyang nagkaroon ng sariling light garden. In fact, ma'am, tapos na ang garden, sa ngayon, si Sir Inigo na lang ang may access doon, dugtong pa ng babae. Ibigay mo ang address ng garden sa akin, utos ni Celeste. Ma'am, hintayin na lang ninyong si Sir Inigo ang magdala sa inyo sa garden. Sinabi nang ibigay mo sa akin ang address, sigaw ni Celeste, para sa akin ang garden na yun, di ba? I have all the right to know where it, gusto ko lang yun makita. Masama ba yun? Pero surprise nga ho dapat ni Sir Inigo yun sa inyo, mawawalan ho ang saysay ang lahat ng effort ni Sir, sana naiintindihan ho ninyo, ma'am. Give me the exact address, matigas pa ring wika ni Celeste, at sa bandang huli ay wala ngang nagawa ang babae. Nagmamadali siyang nagpunta sa office ni Inigo, only to find out na wala ito roon, and worse, kasama nito si Regina. Where did they go? Usisa niya sa ilang mga empleyado ng kumpanya, tumanggi naman ang mga ito. Nakita siya ni Ezekiel kaya lumapit ito sa kanya. Ate Celeste, napadalaw ka rito? What's up? Bati ng binata sa kanya. Ang kuya mo, kaagad na wika ni Celeste, umiling si Ezekiel, in his office, maybe, hindi siguradong wika nito. He's not there, and he's with Regina, hindi mo ba alam kung saan sila nagpunta? Hindi, tugon ni Ezekiel, napaisip siya, there is really something going on between Regina and his brother, todo deny lang si Inigo. Ngunit ang mga hinala ng tao ay pinapatunayan ang palagi nitong pag-alis kasama si Regina. May napapansin ka ba sa kuya mo at kay Regina? Seryusong tanong ni Celeste kay Ezekiel. Madalas silang lumabas, tugon ni Ezekiel. Celeste gulp, kailan pa? Sa tingin mo ba may relasyon sila? Isang beses ko nang tinanong si kuya kung may namamagitan sa kanila ni Celeste pero ang sabi niya, wala. Naniniwala ka? Hindi umimik si Ezekiel, tumango si Celeste, I'll ahead, gusto ko lang sanang surpresahin si Inigo sa pamamagitan ng pagdalaw ko rito. I know I don't do this much kaya alam kong matutuwa siya. Pero wala siya rito, maybe next time, aniya, and she went. Napabuntong hininga si Ezekiel, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mga bulsa. Pinagmasdan niya ang pag-alis ni Celeste, ngayon ay natitiyak na niya na may problema nga ang mag-asawa, may babae ang kanyang kuya, ang masama pa.
nararamdaman niyang si Regina ang babaeng yun. Huwag naman sana, hindi na mailarawan ni Celeste ang nararamdaman. Mabilis ang pintig ng kanyang puso, mabibigat ang kanyang paghinga, parang anumang oras ay sasabog siya, maaring dahil sa kaba, takot, inis, o galit, halo-halong nakakalunod na mga emosyon. Nararamdaman niyang sa araw na iyon ay masasagot na ang mga katanungan niya. Nagtungo na siya sa address na ibinigay ng babaeng kausap kanina, gustong-gusto niyang makita ang garden ngayon mismo, wala si Inigo at Regina sa trabaho. They were seen leaving the building, nararamdaman niyang naroroon ang dalawa sa light garden. Kung pwede nga lamang niyang paliparin ang kanyang kotse sa pagmamadali. Napabuntong hininga siya nang sa wakas ay marating niya ang address, bumaba siya sa kanyang kotse, nasa harap na siya ngayon ng mataas na gate ng light garden na sorpresa raw sana ni Inigo sa kanya sa kaarawan niya. Nakaawang ang gate kaagad kumabog ang kanyang dibdib, maliban raw sa mga nagtatrabaho sa paggawa niyon, si Inigo lang ang nakakaalam ng lugar, at si Inigo na lang ang may access sa lugar, kaya sigurado siyang naroon sa mga oras na yun si Inigo, abot langit naman ang kanyang dasal na sana hindi nito kasama si Regina. Ilang saglit siyang nakatayo lamang at nag-iipon ng lakas ng loob, nang mabuo ang loob ay humakbang siya at pumasok doon. Walang itulak kabigiin sa ganda ng lugar, gagawin talaga lahat ni Inigo para pasayahin siya. Nakaramdam siya ng pagkakonsensya, ni minsan ay hindi niya ipinakitang masaya siya sa lahat ng effort na ginawa ng kanyang asawa. Madalas niya itong binabaliwala. Wala naman itong ibang ginawa kundi ang mahalin siya, pagsilbihan, at ibigay sa kanya ang lahat ng makapagpapasaya sa kanya. Handa nga itong ibigay ang kalayaan niya. He is so selfless. At binaliwala nga niya ang pagmamahal na iyon, right in that very moment, inamin niya sa sariling mahal niya nga ang kanyang asawa. Mahal niya si Inigo. Kung bakit kailangan munang mangyari ang lahat ng nangyayari ngayon upang mapagtanto niya iyon. Alam niyang mahal pa siya ni Inigo, kaya kung totoo mang may babae ito, natitiyak niyang kapag sinabi niyang iwan ito ng asawa ay susunod ito, ganon kalaki ang tiwala niya sa pagmamahal sa kanya ni Inigo. Patuloy siyang naglakad habang mayat maya sa paghinto upang i-appreciate ang mga bulaklak na nasa full bloom, naalala niya pa, sa light field sa Erostown, Welles, nag-propose sa kanya si Inigo ng kasal noon. Si Inigo na yata ang pinaka-ma-effort na lalaking kanyang nakilala sa tanang buhay niya, masipag itong alamin ang lahat detalye sa mga bagay na ayaw at gusto niya, mahilig ito sa surpresa, at kahit nasanay na siya, hindi pa rin ito pumapalya. Nasusurpresa at nasusurpresa pa rin siya, napangiti siya, ngayon lang niya napagtanto na tama ang sabi ng mga tao noon sa kanya, siya na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo dahil siya ang minahal ng isang Inigo de la Serna, lalaking walang maipipintas sa panlabas at panloob na katangian. Hindi na niya itutuloy ang divorce, aayusin niya ang pagsasama nila ni Inigo, babalik siya sa asawa niya, at babalik ang asawa niya sa kanya, babalik sila sa isa't isa. Yayayain niyang magpakasal ulit sila, this time ay magpapakasal na sila dahil parehas na silang nagmamahal, tunay na niyang mahal si Inigo. Magiging okay ulit ang lahat, babalik ang lahat sa normal, kapag nangyari iyon, kaagad niyang bibigyan ng anak si Inigo katulad ng matagal na nitong pangarap, at sa wakas ay magkakaroon na sila ng tinatawag na buong pamilya. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa paglalakad, nakita niya ang dalawang swing, at ang isang maliit ngunit magandang bahay. Muling kumabog ng kay lakas ang kanyang puso habang naglalakad siya palapit sa bahay na iyon. Oh, tama na ang iyak. Malambing na wika ni Inigo kay Regina, muli niyang ikinulong sa kanyang mga palad ang maliit nitong mukha. Hindi ba sabi ko sa'yo, gusto kong makita palagi ang ngiti mo, will you smile for me? Regina smiled, lumabas sa magkabila nitong pisngi ang malalalim na mga biloy na lalong nagpapaganda rito. There you go, mas lalo kang maganda kapag nakangiti. Parang batang nagbaba ng tingin si Regina, naramdaman kasi niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi siya sanay na pinupuri ng ganoon ni Inigo, nagwawala ang puso niya, hinawakan ni Inigo ang kanyang baba, at nagtagpong muli ang kanilang mga mata. Para kang baby, wika ni Inigo sa dalaga, hindi naman, angal ng dalaga. Simula ngayon, ikaw na ang baby ko, nakangiting wika ni Inigo. Ano ba yan, muling angal ni Regina, pinanggigilan ni Inigo ang kanyang mga pisngi at saka hinalikan ang kanyang ilong, you know what, Regina, you're the cutest. Binobola mo lang ako, wika ni Regina, ang tagal-tagal kong nagtrabaho sa iyo bilang sekretarya mo. Pero ngayon mo lang yan sinabi.
niloloko-loko mo pa nga ako na wala akong boyfriend, na wala akong ibang kilalang lalaki. Siyempre, hindi ko yun sasabihin sa iyo noon kasi hindi pa naman tayo, inappropriate yun. Ngayon, pwedeng-pwede na kasi akin ka na, di ba? Sa iyo naman talaga ako, matagal na, ikaw lang, kasi hindi ka akin, pero ngayon, akin ka na rin, di ba? Sa iyo, tugon ni Inigo, inilapit niya ang mukha sa dalaga at inangking muli ang mga labi nito. Buti na lang walang nagkakagusto sa iyo, kundi hindi ka magiging akin ngayon. Ha, malakas na bulalas ni Regina, anong walang nagkakagusto sa akin, protesta niya, ang sama mo sa akin, ha? Natawa si Inigo, ikaw naman ang nagsabi niyan sa akin noon, nakalimutan mo na ba, sinabi ko lang iyon. Pero ang totoo, maraming nagkakagusto sa akin, ano? Baka kapag inilista ko, mapagod kang basahin isa-isa. Pinag-cross niya ang mga kamay sa ilalim ng dibdib, tunog nagyayabang siya, pero totoo yun, kahit na simple lamang siyang pumorma, ay marami ang nagsasabi sa kanya na malakas ang apil niya. Sa tuwing umuuwi nga siya sa kanilang probinsya ay para siyang artista, puwera biro ay artistahin naman daw talaga siya, ang ibig sabihin ko noon sa walang nagkakagusto sa akin, wala akong natitipuhan, kasi ikaw lang talaga ang gusto ko kahit ano ang gawin ko. Inigo smiled, matagal mo na palang crush ang boss mo, matagal mo na pala akong pinagnanasaan. Excuse me, protesta ulit ni Regina, never kitang pinagnasahan. Ano, alam mo ba ang pagmamahal ko sa iyo, mas puro pa sa purified water. Piningot ni Inigo ang kanyang ilong, Anito, pikanin pala ang baby ko. Parang nakakadiri naman yung baby ko, pwede bang iba na lang ang itawag mo sa akin, hiling niya kay Inigo. Oh, anong gusto mo, hon? Love, tawang-tawang tinakpa ni Regina ang bibig ni Inigo, nahuli ni Inigo ang kanyang kamay at kiniliti siya nito, halos hindi siya makahinga. Tama na, Inigo, sigaw niya habang parang mag-aagaw buhay na siya sa labis na kiliti. Titigil na lang ako kapag pumayag ka ng tawagin kitang baby ko, tugon ni Inigo. Sige na, pagsuko ng dalaga, imbes na bitawan ay ikinulong siya ni Inigo sa bisig nito, at niyakap ng mahigpit. Huwag mo akong iiwan, Regina, biglang seryosong wika ni Inigo, you're all I have now. Hinarap ito ni Regina, nakita niya na nangungulimlim ang mga mata nito. Hinaplos niya ang pisngi nito, pagtiwalaan mo ang pag-ibig ko, Inigo, minahal kita ng matagal na panahon nang walang inaasahang kapalit, sa loob ng ilang taon na iyon, hindi kita iniwan. Kahit hindi mo alam, nandoon lang ako palagi sa tabi mo. Hindi ako nawala, at hindi ako mawawala. Hinalikan siya sa noo, hindi kita iiwan, okay. This time ay siya naman ang nag-alay ng halik sa labi nito, simula sa araw na iyon ay malaya na niya itong magagawa ng walang pag-aalinlangan. Iyon ang inabutang tagpo ni Celeste, ang kanyang asawa at ang sekretarya nito ay nasa iisang kwarto, iisang kama, at naghahalikan. Kaagad na bumagsak ang kanyang mga luha, lihim niyang kinurot ang sarili at baka binabangungot na naman siya, ngunit hindi totoo ang kanyang nakikita, totoo ang kanyang hinala, si Regina nga ang mistress ni Inigo. Mga walang hiya, hindi mapigil ang wika niya sa pigil na boses ngunit sapat na para maaga ang atensyon ni Regina at Inigo, kaagad namang napatingin sa kanyang kinatatayuan ang dalawa, kitang-kita niya ang pagkagulat sa mata ng mga ito. Celeste, what are you doing here? Tanong ni Inigo sa kanya, dali-dali itong bumangon at bumaba sa kama. Nanatili namang nakaupo si Regina na halatang kabado. Para sa akin ang lugar na ito, tama ba? Tugon ni Celeste. Bakit mo ako tinatanong kung bakit ako nandito? Surprise mo ito para sa akin, di ba? Ang galing, na-surprise nga ako. Natatawa ngunit lumuluhang wika niya. Go home, Celeste, uuwi na rin ako, sa bahay na lang tayo mag-usap, wika ni Inigo. Walang uuwi, sigaw ni Celeste, nandito na rin lang tayo, dito na tayo mag-usap. So, ang dakilang sekretarya mo pala talaga ang babae mo, aniya pa. Bumantang hininga si Inigo, don't start, Celeste. Sundin mo ako, umuwi ka, at susunod ako, hindi ako uuwi. Inigo, uuwi ako, pero kasama ka. Iiwan mo yang babaeng iyan, at sasama ka sa akin sa bahay. Nanatiling tahimik si Regina, mag-asawa pa rin ang dalawa, she doesn't wanna meddle in their conversation, pero ng mga oras na yun ay hindi na niya alam ang mararamdaman, siguro ay nangingibabaw ang takot. Alam niya namang kahit anong mangyari ay darating at darating ang araw na yon. Hindi niya lang inasahan na magiging ganun kaaga at sa ganung sitwasyon. Nagbaling si Inigo sa kanya, Regina, let's go, wika nito, bumaba siya sa kama.
Hindi siya makatingin kay Celeste, kinuha ni Inigo ang kanyang kamay. Umuusok ang ilong at tainga ni Celeste sa galit, sa harap niya pa mismo iyon ginawa ni Inigo, he's holding her hand in front of her eyes. She chuckled, pinagkrus niya ang kanyang mga braso sa ibaba ng kanyang dibdib, hindi ka panipaniwala. I'm taking Regina to their home, magkita na lang tayo sa bahay, mahinahong wika pa rin ni Inigo kay Celeste. Iiwan mo ako dito, bulalas ni Celeste, you have your own car, you can drive, kaya mo nang mag-isa, tugon ni Inigo. She made up her mind na hindi pigilan ang dalawa, alam niyang kapag nagdami pa siya ng sabi ay siya lang ang mapapahiya, alam niya kung saan mapupunta ang usapan, at ayaw niyang pagtawanan siya ni Regina. Parang multo lang siyang nilagpasan ng dalawa, ngunit bago tuluyang makalabas ng kwarto ang mga ito, ay mahigpit niyang nahawakan ang braso ni Regina. May oras ka rin sa akin, tiim ang bagang na banta niya rito. Marahas na inalis ni Inigo ang kanyang kamay sa braso ni Regina. Don't you dare hurt her, bala nito sa kanya, para siyang sinaksak sa puso nang marinig yon. Ngayon lang niya nakita ang mga mata ni Inigo na may galit sa kanya, parang wala na itong natirang pagmamahal sa kanya. Nang hina siya at muling bumagsak ang mga luha, sinundan niya ng tingin ang dalawa habang papaalis ng garden. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Inigo kay Regina pagkalabas nila roon. Hinawakan niya at tiningnan ang braso ni Regina na hinablot ni Celeste, hindi ba masakit? Umiling si Regina, nasa state of shock pa rin siya ng mga oras na yon. Iuuwi muna kita sa inyo, huwag ka na munang pumasok, I'll keep in touch. Okay, he kissed her forehead, bahagya yung nagpakalma sa tensyonadong katawan ng dalaga. Paano ka? Nag-aalalang tanong ni Regina, I have to face this, we knew that this time will come, I waited for this, and I already know what to do, huwag kang mag-alala. Everything's gonna be fine, tugon ni Inigo, I love you. Okay, he cupped her face and kissed her lips. Sumakay na sila ng kotse at umalis, nakita lang yun ni Celeste, how could Inigo do this to her? Bakit kailangan pang ipakita nito sa kanya ng harap-harapan ang lahat? Naramdaman na lang niya.